Hello Explorees! Welcome back to our channel. And for today's video, i-share ko sa inyo yung camping namin last year sa Abraham Lake or Abraham Lake. Yes, nag-camping kami dito last year, fall of 2024. So guys, the Abraham Lake or also known as the Lake Abraham is an artificial lake. Yes, artificial lake lang siya, and then it is the largest reservoir in Alberta. So it is located in Kootenay Plains area of Canadian Rockies in North Saskatchewan River in Western Alberta. And guys, it's also stunning during winter time because of its mesmerizing ice bubbles. Located siya between just a scenic drive from Red Deer right next to the David Thompson Highway. So magandang pumunta rin dito during winter time. The best time is from December to mid-January ng winter. Yeah, tapos guys, ang malapit na town dito sa Abraham Lake is Nordegg. Yeah, Nordegg, Alberta. Yan ang pinakamalapit niyang town. After nun, wala na kayong town na madadaanan. Ano na siya, kumbaga no service na yung cell site. Tapos yun nga, wala na rin mga small convenience store, wala na kayong makikitang ganun. Yun, so just make sure na pag pupunta kayo ng Abraham Lake, kumpleto na yung mga gamit nyo. Meron na kayong water, food, firewood, toilet paper, paper towel, yung mga bagay na kailangan nyo sa pagka-camping. Kasi malayo nga yung tao na susunod dito. So yeah, first time namin magka-camping dito guys. Susubukan lang namin kahit ganito yung weather. Kasi wala pa namang snow, so pwede pa. So ang pagka-camping dito, hindi siya katulad ng Alberta Parks or Parks Canada na magbabayad ka ng pass or magpapabook ka online. Hindi siya ganun dito. So aside from dun sa mga Alberta Parks, Parks Canada, tsaka mga private na camping site, meron din tinatawag na public lands or crown land na pass na ginagamit. So dito, magbabayad kayo annually ng $30 per person. Tapos kung gusto nyo naman na hindi annual, meron din silang $20 per person for 3-day pass. So yun lang ang babayaran nyo guys, wala na kaibang babayaran. At saka ang pagka-camping dito is like camp at your own risk. Kasi wala siyang food, wala siyang water, walang sewer, walang power. So make sure na pag magka-camping kayo dito, kompleto yung gamit nyo. So, hindi siya accessible sa mga ganung bagay. Pero may mga public washrooms na pwede kayong gumamit. Yan. So, ngayon, nag-iikot-ikot kami, naglalakad-lakad kami, mahanap kami ng magandang view na, closer to the lake. Yan. So, make sure anywhere, pwede kayong magtayo ng tent or i-park yung trailer nyo doon, yung camper. Basta make sure na hindi kayo nakakasagaba sa ibang campers. Yan. Ang weather dyan ngayon is maaraw pero mahangin. Kasi fall weather na siya. So, kaya ganyan ang ano niya. Pero maganda guys. You can see the water is very blue. Kaya maganda. And guys, bawal nga pala mag-fishing dito. Bawal din mag-swimming. At saka bawal mag-boating. So, hindi nyo pwedeng dalhin yung mga boats nyo dito para mag-boating or mag-kayaking. Talagang pang ano lang siya, camping, sightseeing, mag-spend kayo ng day dito sa Abraham Lake. Yan, pero around Abraham Lake, around David Thompson dito, napakaraming falls na pwede nyong pag-hikingan, pagpasyalan. Yan, so as you can see, nagpe-prepare na kami ng firewood for tonight. Yan, para may pangpainit kami. At yung aking mag-ama naman, nag-i-enjoy ng view beside the Abraham Lake. Yan. So, sa camera, sa video, hindi siya ganun ka-blue, but in real time, in actual, blue siya. Maganda siya. Tsaka yung wind naman is bearable, so hindi siya ganun kalamig. So, yan guys, oh. Diba, ang ganda? Napakalinis, napakatahimik, napaka-peaceful, tsaka ini-enjoy mo lang talaga yung nature. Yan guys, the next day nga, nagpunta kami dito sa Crescent Falls. Yan, isa to sa pinakamalapit na falls dito sa Abraham Lake. Siguro less than 5 minutes drive. Yan, meron silang public washroom dyan. Tapos, from dun sa parking up to dito sa may falls, ano lang siya, 0.9 kilometers. Ayan, nakalagay dyan, about 16-minute walk. So, kayang-kaya pati mga bata.
pwedeng yung lakarin. Tsaka, yan, maganda yung trail niya, malinis, maluwag. So, pwede kayo mag-picture-picture. Yan, so, nga pala, meron din ditong campground. It's called the Crescent Campground at ito ay under ng Alberta Parks. Yes, under siya ng Alberta Parks. Tapos, ang open niya for camping season is from May 2 to October 4. Yes, at ang maganda dito, ano siya, first come, first serve. So, you don't need to call or to book online. Basta make sure pumunta kayo ng maaga so you can get a good spot. Pero tsaka limited din naman yung spot dito. So, meron silang 12 tent only sites. At saka meron din silang 22 RV sites. The maximum RV na pwede nyong dalhin dito sa campground is up to 25 feet. Yan. So, yun yung maximum ano niya. Again, ano siya, unserviced, meaning walang power, walang water, walang sewer. So, dalhin nyo yung mga kailangan nyo. Ang rate niya is $28 per night. Yan ang kanyang bayad. No reservation fee. So, available na amenities doon is fire pits, tapos meron din silang public toilet, may water pump, at saka firewood na pwede nyong bilhin. Yan, so magandang mag-ano dito. So, make sure na kompleto yung mga gamit nyo guys ha, kasi nga yung tao na susunod dito is yung Nordeg, malayo. Malayo na siya kung may mga nakalimutan kayong bilhin. So, double check lang guys pag magka-camping. Yan, nag-walking kami. See, nakita nyo guys, maganda yung weather niya. Wala pa siyang snow. Maganda yung mga trees, yellows. 'Di ba? And guys, additional information for those people na first time pala magka-camping dito, na may camper or may trailer. So, ang pagdadump ng sewer ninyo is nandoon sa Nordec Town. Katabi siya ng hotel or sa likod siya ng hotel. Magdo-donate ka lang ng $5 tapos pwede mo nang i-dump doon yung sewer mo. Next time, i-upload ko dito sa channel ko kung saan siya. Yan, papakita namin sa inyo din. At saka also, yung app kung saan nyo gustong mag-login or mag-sign in para makapagbayad kayo nung pass para sa mga crown land tsaka public land na camp. Yan, para ano na siya sa inyo. Tawag dito, convenient niya na sa inyo. Yan, so guys, don't forget to like ha. Like, share, and subscribe sa aming channel para makapag-share pa po kami sa inyo ng mga iba't ibang lugar, iba't ibang information sa mga pinupuntahan natin. Yan, maraming salamat po sa mga nakasubscribe na tsaka sa mga nanonood. Suportahan niyo po kami. 2,000 years later. Yan, so after 2,000 years, nakarating na po kami dito sa Crescent Falls. Yan, nakikita niyo siya. Ang ganda-ganda ng falls. Ayan po, may mga railings po dyan for safety reasons. Yan, may mga guide din po tayo, tsaka reminders para sa mga bata. Yan, baka basta-basta na lang silang pumunta doon at baka madisgrasya. So, pag may mga bata kayong kasama guys, hawakan nyo yung kamay. Yan, tapos meron din silang pathway dyan, pababa. Meron silang stairs na pwede nyong puntahan, papaba dun sa actual falls na pwede kayo magpa-picture. Yan, ang maganda. Ayan, bumababa na kami. Titingnan natin. Yan, exercise din guys, right? And again guys, yung mga ganitong bonding is napakaganda para sa pamilya, sa magkakaibigan, 'di ba? Especially sa mga bata para magkaroon sila ng break from gadgets, from cellphone, at syempre para makita nila yung nature, 'di ba? Maganda 'yan na bonding natin para sa kanila. Build time or make time, 'di ba? Make memories na hindi nila makakalimutan sana, 'di ba, when they grow up. Wow. Yan, so makita niyo yan diyan, guys. Ganda siya. Tsaka alam niyo guys, sa Canada, 'di ba? Malungkot dito. So, ganyan lang ang mga libangan natin. Yung mga camping-camping, hiking-hiking, tumingin ng mga falls, mga lake, mga mountains, right? Since nakatira tayo sa Alberta, so
blessed tayo sa mga ganyang scenery, sa ganyang mga view. Diba? Tsaka libre pa. Diba? Gas lang ang babayaran mo, tsaka snacks. At yan guys, nakarating na kami dito sa Crescent Falls. And that's it for today. Thank you for watching, guys. See you on the next vlog. Bye-bye.